Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Nurbaya Omar Kusin from BSM 2A. So now, we are talking about the kul or kula. Kul in Islam is about allowing a wife to initiate a divorce with her husband or with the consent of her husband by returning her dowry or mahar or providing other agreed upon compensation to her husband. But before doing a kul, before doing such thing, we have the condition and grounds for kul. So let's talk about the grounds and the condition of kul. So the situation in which wife initiated a divorce proceeding is known as kula. In time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the wife of Thabit ibn Qais requested a divorce from her husband. So the Prophet asked her to return the garden given to her at the time of the marriage as dower or mahar. So she accepted this condition and the marriage was dissolved. So ibig sabihin nito, no, meron tayong dalil or meron tayong sinusunod na mga basis or condition kung paano nangyayari or paano nagkakaroon ng kul or kula sa pagitan ng mag-asawa. So, unlike the talak is initiated by the husband to end the marriage. But the kul is initiated by the wife. So, with the consent of her husband. So, kailangan pa rin ng consent ng husband before doing a kul or bago mangyari yung kagustuhan ng babae na makipaghiwalay sa kanyang asawa. So yun yung tinatawag natin na may mga dalil or may mga basis tayo na sinusunod from the Quran and from the Hadith. So yun yung pinaka basic na dalil or basis natin is yung asawa ni Thabit ibn Qais or si Thabit Ibn Qais na nag-request yung asawa niya na makipaghiwalay siya dun sa kanyang asawa. So yung condition na yon is magkakaroon lang ng katuparan yung wish or yung demand ng babae na makipag-divorce sa kanyang asawa kapag naibalik niya yung mahar, kapag naibalik niya yung dowry na binigay sa kanya during their marriage. So, madidissolve lang yung marriage nila, madidissolve or magkakaroon lang ng kul or divorce sa pagitan nilang mag-asawa kapag nagawa ng babae yung condition na hinihingi sa kanya. So, let's proceed to the grounds of kul or seeking kul or yung mga conditions bago may sa katuparan yung kul na tinatawag or yung pakikipaghiwalay ng babae sa kanyang asawa. So, meron tayo ditong incompatibility, meron tayong physical or emotional harm, neglect, personal dislike, legal standing, effect, and basis. So, let's proceed. Let's start with the incompatibility. So, dito sa incompatibility na grounds ng kul, kung hindi na comfortable or hindi na compatible yung mag-asawa, yung dalawang mag-asawa, parang nagsistay na lang sila sa kanilang marriage, hindi dahil mahal nila yung isa't isa, pero kasi sabihin na natin, napipilitan na lang silang magsama. So meron doon or pumapasok doon ng incompatibility sa kanilang dalawa, sa kanilang pagitan. So yung mga parang wala ng mga mutual dislike, hindi na sila nagkakasundo sa kanilang mga gusto, salungat na yung gusto ng isa sa isa. So hindi na nagkakaroon na sila ng incompatibility sa isa't isa. So, pwede yun maging grounds para sa kul na tinatawag or pwede yung gawing dahilan or reason ng babae para mapapawalang bisa na yung kasal nilang dalawa. So, yung isa dito is physical or emotional harm. So, kapag yung isa sa kanila is, or sabihin na natin yung lalaki, kapag halimbawa kung nag-aaway na sila or meron na silang hindi na pagkakasunduang bagay, parang meron nang pumapasok na yung physical abuse, parang nasasaktan na niya na yung babae o yung asawa niya. So, in Islam, no, kapag nasaktan or parang sabihin na natin nasaktan ng lalaki yung babae, na parang nasampal niya sa muka yung babae, parang hindi na karapat dapat na magstay ka pa doon sa relasyon o doon sa kasal na yun. So, pwede yung gawing grounds ng babae para ma-request yung kul na tinatawag. Kasi
mabigat na dahilan yon, yung sasaktan ka ng lalaki and parang maaabot na ng kamay niya yung may mga physical na pananakit na. So mabigat na grounds yun para sa cool. And yung neglect, yung kapabayaan ng lalaki, yung halimbawa sa financial maintenance ng babae or yung sa mga marital rights ng babae, hindi na naibibigay ng sapat or hindi na naibibigay ng tama ng lalaki doon sa asawa niya. So pwede na mag-request ng cool or pakikipag-divorce yung babae sa kanyang asawa. And then, itong personal dislike based on the foundational case of Jamila. Si Jamila is yun yung asawa ni Thabit Ibn Qais na sinabi ko kanina, na nag-request ng divorce sa kanyang asawa. Lumapit kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mag-request ng cool sa kanyang asawa na si Thabit Ibn Qais. So, may mga personal dislike na silang may halimbawa yung physical appearance ng kanyang asawa is hindi na niya nagugustuhan. So pwedeng gawin yun pwede niyang gawin yun kasi halimbawa yung sa case kasi nila, yun yung pinaka basis natin, no, kasi nasa hadith. So yung cases nila is parang she disliked her husband's physical appearance and feared failing her religious duties toward him. So, parang hindi na niya gusto yung physical na anyo ng kanyang asawa ay natatakot siya na magiging dahilan yon na mawala yung iman niya or mawala yung pagsamba niya sa Allah or yung pagiging religious niya. Parang hindi na siya makakapokus. So, yun yung dahilan niya kaya siya nag-request ng cool sa kanyang asawa na si Thabit Ibn Qais. Meron ng hindi ka nais-nais sa kanyang physical na appearance na pwedeng makasira ng pagiging Muslima or pagiging religious ni Jamila. So dito naman sa legal standing, unlike sa talak initiated by the husband, cool provides a legal faith-based pathway for women to end a marriage. So yung legal standing, no, may binabasehan tayo. Unlike sa talak, ang talak kasi initiated by the husband. So may mga parang sabihin na natin kapag paggaling kasi sa lalaki yung pakikipag-divorce, madali na lang. Hindi siya masyadong parang hindi siya masyado hinahanapan ng malalim na dahilan. Kasi nga, I think mababanggit din ng ibang reporters na yung talak is merong kumbaga 3 beses lang, threefold divorce na galing sa 3/4 talak or divorce from the husband, syempre kasi initiated by the husband. So madali na lang yun, unlike sa cool na maraming mga reasons na tinatanong sa babae kung bakit ka makikipaghiwalay sa asawa mo. So dito sa legal standing, may mga pinoprovide tayo ng legal basis. So dito sa cool, no, may mga legal standing or legal basis tayong sinusunod. Hindi pwede magsabi yung babae na I want to divorce my husband. Wala lang, magdi-divorce lang. Hindi pwedeng ganon. May mga conditions or may mga grounds talaga na tinitignan yung mga like yung Sharia court. Hindi ka basta-basta makakapunta doon initiating a cool without a legal standing. Kasi pinag-aaralan nila mabuti kung bakit kaya yung babae na ito, no, nag-i-initiate ng cool or divorce sa kanyang asawa. Parang ganon. Hindi, unlike sa talak, no, hindi ganon ka-deep. Kasi nga, yung lalaki, anytime na gusto niya makipaghiwalay sa asawa niya is pwede. Sa effect, it generally results in an irrevocable final divorce where reconciliation requires a new marriage contract. So, sa cool, may ground siya na effect. Ang effect niya nito sa kapag nag-initiate ng cool or divorce ng isang babae, irrevocable na yon. Ibig sabihin, final decision, final divorce. Kung gusto man nilang magbalikan ng asawa niya, require sa kanila na magpakasal ulit. So,
when it comes to another wedding or magpapakasal ulit sila, require pa rin na magkaroon ng new mahar. So, magbibigay pa rin ng dowry si lalaki kung pakakasalan niya ulit si babae na nag-initiate ng kul. So, yun ang epekto nito. Yun ang epekto ng kul sa mag-asawa. So, dapat, bago mag-desisyon yung mag-asawa or bago mag-desisyon si babae na makipag-divorce kay husband, final decision na yon. Kung wala nang balikan, decision na nila yon na makipaghiwalay talaga. Kasi may mga cases na pag naghiwalay after hindi pa natatapos yung idda, parang nare-realize nilang dalawa na mahal pa nila yung isa't isa or kailangan pa nila yung isa't isa, so magbabalikan sila. But then, dito sa kul, ang grounds for seeking kul, merong epekto. Magbabalikan lang silang dalawa kapag nagpakasal sila ulit. So, may mga condition din bago sila magpakasal ulit. So, beses. Dito sa beses, the concept is rooted in the Sunnah. Notably, when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam instructed the wife of Thabit ibn Qais to return her garden, mahar to her husband in exchange for divorce. So, yun na. As what I have said earlier, meron tayong mga beses or may mga dalil tayo na sinusunod sa mga ganitong mga pangyayari. So dito sa kul, no, when it comes to the kul, meron tayong beses si Jamila na asawa ni Thabit ibn Qais na sumangguni kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makipaghiwalay kay Thabit ibn Qais. So ang nangyari, pinayuhan siya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung gusto mong makipaghiwalay sa asawa mo, ibalik mo ang garden or ang dowry na binigay sa iyo during your wedding. During their wedding, ibabalik mo yung mahar, ibabalik mo yung dowry. Gaano man kalaki or gaano man kaliit yung natanggap mo na dowry nung kinasal kayo, ibabalik mo yun sa iyong asawa. So yun ang payo sa kanya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nag-request siya ng kul sa kanyang asawa na si Thabit ibn Qais. So meron namang mga condition pagdating sa mga grounds for seeking kul. Ito ay kapag napatunayang makasalanan or may mabigat na kasalanang nagawa ang lalaki sa babae or sa kanyang asawa, kaya dumating sa point na makikipaghiwalay na yung babae sa kanyang asawa, makukonsider yun na sinful na masyado yung lalaki, kaya hindi na kailangang ibalik pa ng babae ang kanyang dowry sa kanyang asawa kahit pa nagkaroon ng kul or nag-initiate ng divorce ang babae sa kanyang asawa. So, meron namang Presidential Decree number 1083 ang ating court or ang Sharia court na sinusunod or may mga procedure na beses ng ating court bago nagaganap ang kul or bago nagkakaroon ng na isasakatuparan ang divorce ng babae or pagre-request ng divorce ng babae sa kanyang asawa. So, sa procedure naman, meron tayong procedure na sinusunod. In terms of the procedure of the kul, it is reported by the other members of our group. Again, my name is Nurbaya Omar Kusin from BSM 2A. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum, my name is Bayshaira M. Ismail. So today, explain ko ang aking reporting. So, first is, ang document na ito ay tungkol sa procedure ng kulla o proseso ng pag-request ng marriage dissolution sa Islam. So, number one is, ang applicant needs to attach a separate sheet na nagsasabi ng main reason kung bakit siya nag-a-apply ng kulla. So, ibig sabihin, kailangan malinaw agad kung bakit niya gustong mag-request ng dissolution. So, number two is, once na na-submit na ang application, i-register ito with the important details. Kailangan din ilagay ang contact address o email ng husband para makontak siya tungkol sa application. So, number 3 is magpapadala ang counsel ng first letter sa husband para ipaalam na ang wife niya has approached the ISC for kulla. So,
bibigyan din ng applicant ng copy at reference number para mag-guide siya sa future follow-up. So, number 4 is, if the husband does not respond, magpapadala ng second letter. Pero, kung sumagot siya, both parties will be invited to separate the meetings with a scholar discussion in the case. After that, may joint meeting din kasamang ISC representative for mediation. Pero if the applicant is hindi siya makaka-attend, possible na ma-delay or ma-close ang case. So overall, ipinapakita ang process ng KULA is handled in a formal, organized way, and both sides give a chance to be here. That's all. Thank you. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mariman Muhammad Ragib Al-Tubchi, and let's continue to discuss the procedure of KUL. So, the fifth one here is, the meeting is not meant to force the couple to stay together. Both husband and wife have the right to divorce in Islam. This meeting gives them a chance to talk, explain their problems, and possibly agree on things like mahar or yung dowry. And counseling can be also offered. The wife will not be forced to return if she is unhappy. And the next one naman is, if the husband agrees to the divorce, he signs the document. After that, an Islamic divorce certificate is given. And the seventh one, or the next one, is, if the husband ignores the process and does not respond, the council sends a final notice to him. And after that, if he or if the husband still does not cooperate, the case goes to the panel of scholars. They can officially end the marriage through fasq or yung judicial divorce. After their decision, an Islamic divorce certificate is issued. So that's all for the procedure of KUL. This means pwedeng i-pause or i-withdraw ang case anytime habang ongoing pa. Basta hindi pa naglabas ng final decision ng panel. Pwede lang siya i-hold hanggang 6 months, usually para bigyan ng chance na magkaayos ang parties. After 6 months, kung gusto pa ipatuloy, kailangan mag-file ulit ng bagong application. Assalamualaikum Ustazah, I am Norna and Maulana po, and I will be discussing past o judicial dissolution. Dito po, if may mag-asawa, si Mrs. po is gusto na maghiwalay at nag-request po siya ng KULA kay Mr. Ang KULA po kasi is yung wife ang nag-i-initiate ng divorce. Usually po may kapalit na financial compensation sa husband kung pumayag po si Mr. Pero po, what if ayaw po pumayag ni Mr.? Ayaw niya po i-grant ang KULA. Sa Islamic law po, may paraan pa rin po si Mrs. And dito na po papasok ang PASC. Ibig sabihin po, ang mga Islamic judges o religious leaders, yung mga imams na po ang magdidissolve ng kasal. Parang sila na po ang magpapasya na tapusin na po ang kasal kahit ayaw po ni Mr. Given na po na may valid reason si Mrs. under Islamic law daw po. Ito po ay para protektahan yung wife kung sakaling ayaw talaga ng husband makipaghiwalay, pero hindi na po talaga kayang isalba ang marriage po nila. And next po is the divorce. Next po is the civil divorce. Ngayon po, kung ang mag-asawa ay nagpakasal sa civil ceremony, meaning po sa munisipyo or korte, hindi lang po sa Islamic rights. Ang batas po dito, specifically po ang ISC na binanggit dyan, which refers to an Islamic Sharia Council, ay nangangailangan na maghiwalay din po sila sa parehong paraan. Islamic procedure po tulad ng PAS o KULA. At
civil procedure po tulad ng annulment o absolute divorce sa ibang bansa kung permitted po. Mahalaga po yan kasi ang civil divorce po ay hindi pwede ipalit sa Islamic divorce. Ibig sabihin po, kahit legally divorce na sila sa batas ng gobyerno, hindi pa rin po sila consider na divorce sa pananaw po ng Islam kung hindi po naayos ang Islamic procedures. Ganon din po kung sa civil marriage lang sila magpakasal, hindi po yun automatic na Islamic nikah o Islamic marriage. Bakit po ganon? Kasi po, sa Islam po, ang kasal ay tinitingnan bilang isang civil contract na may malalim po na religious element. Hindi lang po siya basta kontrata na pinipirmahan, kundi may basbas po siya ng relihiyon at may kaakibat po na responsibilidad sa Allah. Kaya nga po, sabi ng ating Propeta Muhammad sa kanyang huling sermon sa Hajj na be careful how you treat women, and you accepted them with the word of Allah, and you have made lawful sexual relationship with them with the word of Allah. Meaning po, ang pagpapakasal sa isang babae ay isang malaking responsibilidad at kasunduan sa harap ng Allah, kaya hindi basta-basta ang paghihiwalay at dapat ayon sa tamang proseso, both religious at civil kung applicable po. Sukran. Ang ida ay isang panahon ng paghihintay para sa babaeng na divorce bago siya pwedeng mag-asawa ulit. Parang time muna ito para huminto, mag-adjust at siguraduhin na malinaw ang kanyang sitwasyon bago siya pumasok sa panibagong relationship. Sa karamihan ng paniniwala is tumatagal ito ng mga 3 buwan o 3 menstrual cycle. Pero may ibang nagsasabi na kung ang kula, yung babae na yung nag-initiate ng hiwalayan is pwede itong maging mas maikli. Minsan, 1 buwan lang. Nasa tao na kung alin ang susundin niya base sa kanyang paniniwala. Kung buntis naman ang babae is hindi base sa months ang bilang kundi maghihintay siya hanggang siya ay manganak. At kung ang kasal ay hindi naman nagkaroon ng actual na relationship is hindi na kailangan mag-ida. Sa madaling salita, ang ida ay hindi lang basta paghintay kundi panahon din para sa kaayusan, paghihintay at pagtiyak na handa bago siya magsimula ulit. Ang mahar ay isa sa pinaka-importanting aspect ng kasal sa Islam. Sa madaling salita, ito ay gift o property na binibigay ng lalaki, ang groom sa bride, bilang simbolo ng pagmamahal, respeto at commitment. So ano ang pwedeng ibigay bilang mahar? Walang fixed amount o specific na gamit ang kailangan. Basta ito ay may value. Maaari siyang pera, alahas, property, yung mga lupa o bahay, tsaka mga non-material things. So, kailan ito ibibigay o ibinibigay? Mahar is merong 2 uri ng pagbabayad ng mahar. Depende sa usapan ng groom at bride. So, muajal or ang prompt is binabayaran agad sa oras ng kasal. At ang muaj akhar or deferred is binabayaran sa isang takdang panahon o sa hinaharap. Halimbawa is kung sakaling magkaroon ng divorce o pagkamatay. So, bakit kailangan ang mahar? Number 1 is financial security, para magkaroon ng babae ng sariling ipon o assets. Number 2 is honor and respect, pagpapakita ng seryoso ang lalaki sa kanyang responsibilidad. Number 3 is legal requirement, hindi valid na ang isang Islamic marriage contract nang walang mahar. Also remember na pinapayuhan sa Islam na huwag gawing sobrang mahal ang mahar para hindi mahirapan ang lalaki. Ang pinakamainam na mahar ay yung madaling ibigay pero bukal sa loob. So, the general rule of kula. Sa traditional na Islamic law, kapag ang babae ang nag-initiate ng kula dahil ayaw na niya sa marriage o hindi na sila magkasundo, is kailangan niyang ibalik ang mahar na nakuha niya.
para ito ay compensation sa asawang lalaki dahil siya ang mawawalan ng marriage contract at ng pera, property na binibigay niya noong kasal.